mundo ay umiikot, 86, 400 segundo, 1,440 minuto, 24 oras. Sa bawat pagsikat ng araw, may dalang bagong pag-asa, bagong kabanata, bagong kwento. Lahat tayo gustong mapunta sa langit at makasama ang Diyos. Pero walang may gustong mauna. Takot tayong isipin ang posibilidad na maaaring mangyari ito sa makalawa, bukas, mamaya, o ngayon na. Walang sino mang nakakaalam. Sino ang mangangalaga at mamamahala sa ating katawang lupa matapos nating sapitin ang huling paghinga? Halina't sumama at ating tuklasin ang mga buhay sa likod ng kamatayan. Nagtungo ang aming grupo sa isang barangay sa Antipolo upang alamin ang buhay ng isang binata na namulat sa kabuhayan ng pamilya na may kaugnayan sa pangangalaga sa patay. Ako nga pala si Dennis Fuentes, 31 years old, nakatira sa Peñagrancia, Antipolo City, license in Balmer. Yung father ko kasi galing din ng Loyola, 23 years siya doon. Siguro, maliit pa kami. Sinasama na kami doon. Kaya, ayun, yun na rin. Impluwensya na rin ng tatay. Kasi, bata pa eh. Siyempre, kasama ka na, di ba? Nakikita mo na. Siguro, wala na rin, hindi na rin parang matakot eh. Immune na. Immune. Yung time na wala pa akong license, ayun, parang syempre, naiya ka pa. Kaya lang, source yun ng income, business, kailangan talaga. Tapos nung nagka-license na ako, alam ko na yung mga rules and regulation. Hindi naman dapat ikaya din kasi, nga, kailangan, lalo na nagka-license ako, proud na ako. Kasi marami din embalmer na, hanggang embalmer lang, wala naman license. Wala silang karapatang pumirma ng death certificate. Sa akin, kaya ako nagustuhan yan. Kasi yung tatay ko dati nag-on-call lang ng embalmer. Kaya lang may mga na-on-call siya na binibitin yung mga kliyente namin. Kaya nag-pursige talaga ako na matuto. Para din naman sa amin. Ayun. Malaki. Malaki yung tulong. Kasi dati, ang lang namin, sasakyan namin. Dati isa lang. Nagtuloy-tuloy. Nakita ko rin naman sa father ko kung paano siya na sumikap. Message ko? Yung mga yun. Siguro, hindi, lang eh. Kaya naman siguro sila ganun. Parang hindi naman siya umiiwas. Talagang hindi may iwasan. Kanya-kanyang lang, takot, di ba? Tsaka dito sa business na to, sanayan lang talaga. Marami nagsasabi, di ba, malaki yung income. Lalo na pag sa ibang bansa. At saka, ayun, gusto ko din parang experience ko yung maka-involve ng mga celebrity, di ba? Parang dagdag yun dito sa negosyo mo. Pagmamalaki mo sa magiging kliyente mo. So, meron lang talaga opportunity, nag-grab ko yun. Para din sa business, pang makaipon pa. Hindi ko na pagpapalit hindi ko na pagpapalit kasi mahirap din kumuha ng license. Isa pa, kung may license ka, sabihin professional, di ba? Hindi ko na kailangan pagpalit ka. Kasi, nakasanayan ko na. At saka, gusto ko pang parang gumaling pa. Magkaayos na mura. Kasi kasama yun, lalagay ng restoration. I-restore mo yung ibabalik mo sa akin. Po bang gano'n na parang natatakot po kayo? Hindi na siguro, gulat lang. O kaya parang, pero hindi. Paano pong gulat? Pinutol ko kasi may third eye. Yan, minsan pag malapit mo yung nangyari, mga pista. Minsan dyan sa mall, marami siyang hindi naman totally buo eh. Nandiyan. So, kaya, basta marami siyang encounter. Ako kasi hindi. Nahanap ko nga sila eh, tayo magpakita natin. Pero hindi dapat
hindi dapat katakutan yun. Kasi kung walang imbalance yan, baka mabaho tayo. Di ba? Ayun. Ako si Abraham Shote. May 45 years old na po ako. Ang trabaho ko po ay isang driver. Kasalukuyang naninirahan dito sa H. Alarcon, Antipolo City. Meron na akong 25 years na nagdadrive dito sa Purinaria. Bago ako pumasok dito, naging boy muna ako sa trabaho ito. Bago ako napasok dito, nagkaroon kami ng medyo konting problema dahil sa kinulang kami ng driver. Nangahas na rin akong mag-drive dito, siyempre, dahil sa Purinaria. Yung nararamdaman ng mga bagong pagka nakakita ng patay, medyo napapaginipa pa ng konti. Medyo kinikilabutan dahil sa, siyempre, patay yung iyong kasama, tsaka yung mga kabago. Nung unang pasok ko rito sa Purinaria, siyempre, medyo ninenervous pa ng konti. Lalo na, yun nga, mga patay ang kasama namin at kabaong. Pagka nakakita ako ng patay, parang pag natutulog ako, kaharap uli yung patay. Ang reaction naman ng ibang tao pagka sinabing driver ka ng Purinaria, para bang mababa ang tingin sa iyo dahil sa driver ka lang ng Purinaria. Pero hindi nila alam, ang driver ng Purinaria hindi makakarating sa paroroonan ng patay pag walang driver ng Purinaria. Kung pag-uusapan naman ay nakatulong sa pamilya, siyempre trabaho yan. Malaki ang naitulong sa amin. Kahit na sinasabi nila o tingin nila ay ang Purinaria parang mahina lang ang kita. Pero kung pagsisikapan mo yung trabaho, makakamtan. Kung sa ipamamana ay mas maganda kung may pamamana mo sa mga anak mo dahil sa yun ang naging trabaho ko. Masaya ako doon sa trabaho ko. Alam ko yung trabaho ko. Mahirap kasi yung ipamamana mo sa mga anak mo na hindi mo alam yung trabaho. Pero kung sa akin, tanong sa akin kung ipamamana, mas maganda ipamana. Kung ako naman ang tatanungin kung pamimiliin ako ng ibang trabaho, siguro kung sa isipan ng tao, pwede ka magbago. Pero kung, yun nga, sinabi ko na, kung alam mo naman yung trabaho mo, nagustuhan mo yung magiging trabaho mo, siguro sa akin, hindi na ako pwede mag-iba dahil ito na yung naging gamay ko eh. Kumbaga, ito na yung minahal ko ng trabaho. Ako si Martina Di De La Cruz. Sa 141 Miguel Paso Barangka, Marikina. Ang business ko is magawa ng lapida. Ang business na to ay 45 years na. Noong una, hindi ko naman talaga ginusto na na maging trabaho ko to. O talaga siguro binigay sa akin para kasi mga kapatid ko ay hindi na mahilig. Kumbaga hindi nila gamay. So ako ang nagpatuloy ng trabaho ng tatay ko na minana ko sa kanya. Tapos, ito na, umabot ng ginawa ko to siguro to 1990. Up to now. Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin siya. Nakapagtapos ako ng anak ko. Isang babae, tapos isang lalaki. Nakakuha ng SRM yung ngayon. Tapos nagtingin itong itong Marso yata. Yun, nakapag-aral yun. Tsaka yung anak babae, rin siya, tapos na rin, 4th din college yun. Pero may asawa na siya ngayon. Yan ang pamanak sa mga anak ko. Yung sabihin mo nga yaman, wala naman siguro kong yaman na ipapamanak. Hindi yung pag-aaral lang nila. Itong business na to, walang kamatayan to. So,
meron magmamana. Kasi yung anak kong bunso, siya hindi nakapagtapos ng kahit high school lang, sige niya lang natapos mo. So hindi siya na nagpatuloy, kapag-asawa na siya. So yung meron na nakapusaan yun ang magmamana. Kasi yun ang katuwang ko sa trabaho ko. Itong trabaho na to, masaya naman ako dito kasi wala naman ako. Ito kasi negosyo walang pagkalugi. So, masaya naman ang pamilya ko kasi mga anak ko dito sila nabuhay lahat sa hanap buhay nito. Kaya hanggang sa magiging anak nila, dadali nila ito. Kung papapiliin ako ng trabaho, wala siguro ito pa rin. Kasi mas masaya ako dito sa trabaho natin at masaya rin yung mga anak ko. Ako si Tento Persiano. 39 anyos na ako. Nakatira sa Fairview. Ang trabaho ko, nagagawa ng ataol. Simula ako sa paggagawa ng ataol, siyempre pinag-aralan ko muna yung mga maliliit na ataol hanggang sa malaki. Nung natuto na ako sa malalaki, ayun na, tuloy-tuloy na yun hanggang ngayon. 7 years na. Doon sa taho na ako nagsimula. Sa taho na Fairview, Commonwealth. Tapos nalipat ko ng Arcangel. Hanggang dito na sa Antipolo, dito sa St. Paul. Siyempre nanibago ko at medyo may kaba. Nag-aalanganin akong gumawa kasi nga panibagong ano yun eh. Una kong trabaho kasi karpintero ng bahay. Ngayon ang pinag-aralan ko yung ataol. Siyempre nanibago ko. Kabado. Yung karamihan talaga pag nalaman nilang ataol lang ginagawa ko, iniilagan nila ako eh para bang takot sila sa akin. Yung iba naman nagtatanong kung pwede ba silang sukatan, gano'n. Yung nagbibiro, iba. Pero mas marami talaga yung nag-iilag sa akin. Tumutulong naman ito sa pamilya ko. Unang-una yung, siyempre, doon na kinukuha lahat ng panggastos namin sa bahay. Pag-aaral, may anak na akong nag-aaral ngayon, pangatlo nag-aaral ngayon nasa private. Ito na yung pinagagastos ko sa kanila. Basta sa lahat ng pangangailangan namin sa bahay, doon ko kinukuha sa pagiging karpintero ng ataol. Sa akin naman, depende kasi sa mga anak ko, sa maging apo ko, depende sa hiling nila yun. Pero kung malalaman ko naman kung sila'y gusto sa trabaho, hindi kaya susubukan pagturuan sila. Kung hindi naman, siyempre kung ano yung pinag-aralan nila, yun ang papasokan ng trabaho. Unang-una, ayoko eh. Kasi parang nga rin ako, kabado nga rin ako eh. Pero gawa ng kawalan ng kailangan ko ng pangangailangan, pera, siyempre panggastos. Napilit ko sa sarili kong gumawa. Hanggang ngayon nasanay na ako. Kung papipili man ako ng trabaho sa pinanggalingan kong kontraksyon, palagay ko dito na rin siguro kasi dito na ako na parang dito na rin ang mga anak ko na nabuhay talaga. Ito na yung pinagkukuhaan namin, nasanay na rin talaga ako dito. Unang-una ang trabaho magaang. Hindi mainit, nasa loob kami ng building eh. Sa kontraksyon mainit. Doon naman sa mga tao na naliliitan sa amin o nandidiri sa amin, huwag naman kayong gano'n kasi lahat tayo dadaan dito sa taol. Lahat tayo ipapasok sa taol. Ako si Orly Paz. Ang edad ko ay 47, 1966, July 17. Nakatira ako rito sa kung tinatawag namin ay White House. Ang trabaho ko ay isang nangangalakal kung tawagin ay bakal bote. Ako rin po nangangalaga dito sa cemetery kung tawagin nila ay caretaker. Nung kami later dito, kung paano kami later dito, parang undoy. Ngayon, nung kami later dito, person namin natulog dito, pangasawa ko, nakakaramdam ng medyo naglalakad. Hanggang ngayon, 4 na taon na kami nakatira sa ngayon. Ayun, hindi katulad nung pag may dumadating dito. Halimbawa, gabi. Siyempre, lahat ng tao napapalingon dito. Diba? Kasi mga tao
tao, di sanay. Katulad yun, dumatay kayo. Ang tagal nyo bago kayo pumalik, di ba? Nag-iisip kayo, kung ba't may natutulog ito. Siguro iniisip nyo. Alam ko iniisip nyo, tatapang nyo naman. Di ba alam? O sige, wala nung nakapag-isip sa'yo. Ang dami nyo. Nag-aaral kayo lahat. Kung ba't nyo, pati mga anak ko, matatapang din nyo. Ibig sabihin, wala silang naramdaman. Number 1 ang isa kong sasabihin sa inyo. Sanay na kami. Yan. Siyempre, may pag-asa rin ako. Kailang mawala din ang pamilya ko rin. Nangangarap din ako kahit paano. Di ba? Alam ko kung damdamin din ng mga anak ko, ayaw din nila. Dito sila. Nagdadala ka lang sila. Eh, paano kami maligaw? Di ba? Uy, cemetery ako pala. Wala yun. Kasi cemetery na kami tayo pitira. Wala. Hindi, joke lang. Kaya siyempre, kahit paano, may pangarap magkaroon kami bahay. Siyempre, pag ako po pipili ng trabaho, kaya kong... Kasi pag pagpapapili, dalawang bagay lang yan. Yung sapat sa pamilya ko. Kasi itong kinikita ko ngayon, hindi sapat. Ngayon, yung papipili ako mas maganda, ito na ako mas maganda. Kaya na, huwag yung masama. Diba? So, kahit na ako'y magwalis niya sa kalsada, mas na maganda bakit eh. Yung tama lang. Kasi itong kalakal eh, mga pagpalagay na hanggang alas 150 ay kulang. Kasi marami nang katulad yan, marami na ngayong nangangalakal, marami nang tawag din babakal bote. Sa akin, yung kung mga tao mga nanilag dito, eh, alam ko naman sila ay natatakot. Kung sa akin, kung sila matakot dito. Kasi sa lahat ng sementeryo, ito ang hindi nakakatakot. Pero sa tingin ko, mga sanay na sila sa amin dito eh. Gawa ng tagal na namin dito, mula noon to, ibig sabihin, nakwenta nyo, 4 years na kami dito. Kumbaga, sanay na. Diyan kami natutulog. O, ayun, nagtaklog pati yung isa. Kami natutulog, natulog na yung isa. Yan, gasera, ito ang latag. Yung lolo ko, tsaka lola ko. Ako si Nora Miranda Paz. So ako yung nakatira dito, na asawa ni Orly Paz. Meron akong 7 anak. Panganay kong anak ay 26 years old. Yung pangalawa ay 24. Yung pangatlo ay 22. Susunod doon ay 17. Tapos, sumunod 14. Tapos 12 years old at 9 years old. Noong unang tira namin dito, may nararamdaman kami dito na ako nakaramdam na may naglalakad, may nagwawalis. May nagwawalis ba ng ganong oras? Alas 2, alas 3, di ba? Sabi ng mga tao, ba't daw kami dito nakatira? Kung hindi daw kami natatakot. Hindi, ba't naman kami matatakot? Wala naman kami ginagawang masama, di ba? Eh, yung mga bata mo, baka mapaano cemetery. Wala lang. Kasi dito kami lumaki eh. Ito yung alaga ng lolo ko nung araw, itong sementeryo to. Hindi pa ito sementeryo. Taniman ng mga gulay, mga puno ng mangga. Siyempre, ang pangarap ko rin makatapos ang mga anak ko. At unang-una, mayari uli yung aming bahay. Gusto ko sanang mabalik para kami mawala dito. Siyempre, maglalaki ng mga anak ko dito. Kung ako'y papipiliin na dito tumira o sa ano, siyempre hindi. Kasi siyempre, may mga anak kong babae, una. Kasana, hindi na ganito ang... Kasi nakakatulong din sa amin sila eh, yung mga natin. Natutulungan din namin sila. Hindi ko gugustuhin na dito na ulit pamati. Dapat mabalik kami doon sa amin.